Iba't iba tayo ng mga paraan para sumaya. Ngunit kaya mo nga bang sumaya kapiling ang ibang tao kesa sa taong mahal mo? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng babaeng si Ami. Mahal, tingnan mo, natatandaan mo pa ba ang lugar na ito? Napatigil sa pagkain si Ami noong marinig ang malambing na tanong ng kanyang asawa. Dahan-dahan niyang nilibot ang kanyang paningin sa loob ng lumang karinderyang ito. Bagamat matandang-matanda na ang lugar na ito, nananatili pa nga rin itong matatag. Parang huminto tuloy ang panahon dahil hindi nagbago ang itsura ng lugar na ito. Kahit na ilang taon na ang lumipas, pamilyar pa rin sa kanya ang mga muka na abalang nagtitinda. Ang simpleng luto ng masarap na pagkain at ang bawat sulok ng puno ng magagandang alaala mula sa kanyang kabataan. Oo naman mahal, tandang-tanda ko pa ito. Dito mo kaya ako unang dinala noong nililigawan mo pa lamang ako. Hindi ko makakalimutan ang lugar na ito dahil dito rin natin mas nakilala ang isa't isa. Nakangiting sagot ni Ami na mas lalo nakapagpaganda ng timpla ng muka ng kanyang asawa. Lalong-lalo naman ako. Hindi ko rin talaga makakalimutan ang karinderyang ito dahil dito rin kita napasagot. Sana lamang talaga, tulad ng lugar na ito, hindi magbago ang pagmamahalan natin sa isa't isa at mas lalong tumibay ang samahan natin bilang mag-asawa. Nakangiting tugon naman ng asawa ni Ami. Ano ka ba mahal? Huwag kang mag-alala. Tutuparin ko naman ang pangako ko sa iyo sa harap ng altar na ikaw lang talaga ang lalaking mamahalin ko. Napakswerte ko nga sa iyo kasi lahat namang gusto ko ibinibigay mo. Ako din Ami, tutuparin ko rin ang pangako ko na bibigyan kita ng masambarangayang buhay. Mas lalo ako magsisikap sa trabaho. Pangako Ami, sa susunod na taon, yung motor natin, magiging kotse na rin yan. Para hindi ka na rin naiinitan sa tuwing bumabiyahe tayo. Hindi na natin kailangang sumilong sa tuwing umuulan. Nakasisiguradong sambit pa ni Lester habang mahigpit ang pagkakahawak sa kamay ng kanyang asawang si Ami. Aasahan ko ang mga pangakong yan mahal. Bilang kapalit naman, mas lalo rin ako magiging mabuting asawa sa iyo. Mag-aaral ako ng mga bagong putahe ng pagkain para sa tuwing uuwi ka galing trabaho, matanggal lahat ng pagod mo. Pagmamalaki pa ni Ami. Sa puntong yun, wala na nga talaga siyang may hiling pa. Dahil pakiramdam niya, siya na nga ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Wala pa naman sa tuktok ang karangyaan nila. Subalit sa tuwing nakikita niya ang walang kapantay na pagsisikap ng kanyang asawa, nakikita niyang hindi yun imposibleng mangyari. Mula noon hanggang ngayon, walang ibang ipinapakita si Lester kung hindi ang kanyang kabaitan at totoong pagmamahal. Kaya naman dahil dito, madalas nga siyang kinaiinggitan ng kanyang mga kumare. Isang araw, muli na naman silang bumisita dito. At gaya ng inaasahan, puro papuri na naman ang kanyang natanggap mula sa kanila. Napakaganda naman itong bagong bag mo, Mare. Base sa pagkakaalam ko, sa ibang bansa pa nabibili ang ganitong klase ng bag, di ba? Sino bang nagbigay nito sa'yo? Tanong ng kanyang kumaring si Emma habang punong-puno ng pagkamangha sa kanyang muka. Siyempre naman, sino pa ba ang magbibigay kay Ami niyan? Di walang iba kung hindi ang kanyang asawa. Kaya nga Ami, napakswerte mo talaga kay Lester, no? Kahit ano atang hiling mo sa kanya, ibinibigay niya. Sagot naman ni Helen. Tama kayo, kay Lester nga yung galing. Regalo niyo yun sa akin noong birthday ko. Nagmamalaking sagot ni Ami. Teka,
Nasa ibang bansa na ba ang asawa mo? Muling tanong naman ni Emma. Hindi no, hindi na rin naman kasi niya kailangan mga ibang bansa dahil maayos naman ang kinikita niya dito bilang empleyado sa isang kumpanya. Pinabili lang niya yung sa katrabaho niya na pumunta sa ibang bansa. Masyado na nga akong nahihiya eh. Mahal kasi talaga ang presyo ng bag na yan. At katumbas na yun ng isang buwan niyang sweldo. Mas lalong nabalot ng pagkamangha ang mukha ng dalawa niyang kumari matapos marinig ang lahat ng kanyang mga sinabi. Ikaw talaga, Ami, oh. Sobrang nakakainggit ka naman. Kung ganyan lang din ang asawa ko, sigurado wala na akong mahiling pa sa buhay. Hindi naman sa minamali ko ang asawa ko, pero ang dami kasi niyang bisyo eh. Kaya madalas kinakapos talaga kami sa buhay. Malungkot na sambit ni Helen. Nako Helen, huwag kang mag-alala. Dahil nasa parehong sitwasyon din naman tayo eh. Wala rin ako maasahan sa asawa ko. Dahil madalas, nambababae lang yun. Sumasakit na talaga ang ulo ko sa kanya. Kung hindi lang talaga para sa anak namin, matagal na ako nakipaghiwalay sa kanya. Sagot naman ng isa pa nilang kumari. Kayo talaga oh. Kami naman ni Lester. Hindi rin naman perpekto ang relasyon namin, katulad ng inaasahan nyo. Nagkakaroon din kami ng maraming problema noon. Pero yun nga lang, pinag-uusapan namin yun ng maayos. Huwag kayong mag-alala. Darating din ang araw na mas lalong giginhawa ang buhay nating tatlo. Pagpapagaan ng loob ni Ami sa dalawa niyang matalik na kaibigan. Sana nga talaga, Ami, huwag di lang anghel ka. Pero sigurado ako, mas mauna pang guminhawa ang buhay mo kumpara sa amin ni Helen. Kaya Ami, ipangako mo sa amin ha. Huwag mo nang papakawalan pa si Lester. Napakswerte mo na sa kanya. Dapat, sa susunod na bumalik kami dito, may mga anak na kayo ha. Pagbibiro pa nga ni Emma, kaya't nagtawanan na lamang silang tatlo. Masayang masaya si Ami sa buhay na mayroon siya. Sa bawat araw na dumadaan, walang ibang ginawa si Lester kung hindi pa rin ang lahat ng mga kagustuhan niya. Sa katunayan, nag-out of town pa nga sila para i-celebrate ang kanilang 7th anniversary. Ipinagmalaki yun ni Ami sa kanyang mga kaibigan at kanyang kakilala. Kaya't mas lalong hinangaan ng mga ito ang kanilang buhay na mag-asawa. Pero isang araw, naputol ang lahat ng kasiyahang nararamdaman ni Ami noong umuwi si Lester. Pagod na pagod ito at base sa tindig at ayos nito ngayon, mukhang mayroong hindi magandang nangyari. Bakit ngayon ka lamang umuwi, mahal? May problema ka ba? Nag-aalilang tanong ni Ami. Lumapit naman ito sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Noong kumalas ito mula sa kanya, kitang-kita niya kung paano tumulo ang luha mula sa mga mata ng kanyang asawa. Ami, hindi ko na alam. Sobrang nalugi ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Na-bankrupt na kami. At dahil doon, marami talagang empleyado ang tinanggal. At kabilang na ako doon. Paano na tayo ngayon? Wala na akong trabaho. Pag-amin nito sa kanya, tuluyan ng bumagsak ang mga balikat ni Ami dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Ngayong taon sana ang plano nila na magkaanak, pero mukhang imposible na nga itong mangyari dahil hindi na nga madadagdagan pa ang kanilang ipon na matagal nga nilang pinaghandaan. Ha? Ano? Anong gagawin natin, Lester? Pareho nating alam na napakaganda ng trabaho mong yun dahil malaki ang sweldo mo. Paano na ang magiging pamilya natin?
Paano na ang mga plano natin? Saan na tayo kukuha ngayon ng panggastos natin? Mainit ang ulo at nag-aalalang tanong niya. Sige mahal, huwag kang mag-alala. Bukas na bukas din, maghahanap na lang ako ng bagong trabaho. Hindi naman kita papabayaan eh. Makakaipon pa rin naman tayo para sa magiging anak natin. Para sa magiging pamilya natin. Sa ngayon, siguro, magtiis na lamang muna tayo, Ami. Sa sobrang sama ng loob ni Ami, mabilis na nga lamang siyang pumasok sa kwarto. Napaiyak na lamang din siya sa sitwasyon nila ngayon. Kahit paulit-ulit niyang inihiling na sana isang masamang panaginip na lamang ito. Sa mga sumunod na araw, naging madalas ang pagtatalo nilang mag-asawa. Meron na namang bagong trabaho si Lester, subalit masyadong maliit lamang ang sahod nito. Madalas na nga sila kinakapos sa mga pang-araw-araw nilang gastusin. Umabot pa nga sa punto na kinakailangan na nga niyang ibenta ang ilan sa mga gamit niya para makakain sila sa pang-araw-araw at makabayad ng napakadami nilang bayarin. Sa sobrang sama nga rin ng loob ni Ami, hindi na nga niya napigilan pa ang kanyang sarili na maglabas ng hinanakit sa kanyang asawa. Lester, hindi ito ang buhay na ipinangako mo sa akin. Saan ba naman aabot ang kakarampot ng sahod mong yan? Mukhang hindi na nga tayo makakabayad ng tubig at ilaw sa susunod na buwan eh. Ubus na rin ang mga ipon natin. Naiiyak na sambit niya sa kanyang asawa. Kaya't nag-aalala nga ito na nilapitan siya. Mahal, magtiis muna tayo ha. Alam mo naman, nagsisimula pa lang ako sa bago kong trabaho, diba? Magtiis? Hanggang kailan pa ba ako magtitiis? 2 linggo na nga tayo naghihirap eh. Gusto mo ba talaga umabot pa tayo sa punto na wala na tayong makain? Ginagawa ko naman ang lahat eh. Dinodoble ko naman ang lahat ng sipag ko sa trabaho. Halos araw-araw na nga ako nag-overtime kahit na hindi naman kailangan, para madagdagan man lang ang sweldo ko. Pasensya ka na talaga, Ami, kung umabot tayo sa puntong ito. Pero sana naman, huwag kang magalit sa akin. Kalmadong sagot ni Lester. Pero hindi pa rin yung sapat upang humupa ang lahat ng sama ng loob niya ngayon. Yung mga kaibigan natin na hinahangaan at kinainggitan tayo noon. Alam mo ba kung anong nararamdaman nila ngayon? Kinakaawaan nila tayo ngayon, Lester. Alam mo naman na yun talagang pinakaayaw ko sa lahat. Sawang-sawa na ako sa ganitong klase ng buhay. Hindi ko na kayang magtiis pa sa ganitong sitwasyon. Sinubukang hawakan ni Lester ang kanyang mga kamay, pero iniwasan niya lamang ito. Ami, anong ibig sabihin mo? Mabilis na pinahiran ni Ami ang kanyang mga luha sa pisngi, at pagkatapos ay tumitig sa kanyang asawa. Nag-apply na ako ng trabaho sa ibang bansa at natanggap na ako. Alam kong malaki ang sasahurin ko doon, kaya sigurado mas makakaipon tayo kung doon ako magtatrabaho. Desididong sambit niya. Ami naman, hindi mo naman kailangan magtrabaho doon eh. Nangako ako sa iyo na ako ang magbibigay sa pamilya natin ng magandang buhay. Kaya dapat lang na ako ang kumayod para sa atin. Hindi mo kailangang umalis. Hindi mo kailangang sumugal sa trabahong yun. Pagmamakaawa ni Lester. Pero sigurado na nga siya sa kanyang desisyon ngayon, at hindi na nga ito magbabago pa. Huwag mo na akong pigilan, dahil wala ka na rin mga magagawa para manatili ako dito.
Sawang-sawa na ako sa bahay na ito. Hindi na rin ako makakapaghintay pa na magkaroon ng isang marangayang buhay. Gustong-gusto ko na rin magkaanak, Lester. Kaya gagawin ko ang lahat para makaipon ako. Nangako ka rin sa akin, Ami, di ba? Noong ikinasal tayo, sinabi mo sa akin na hindi ka aalis sa tabi ko. Kaya ko naman magtiis sa sitwasyon natin ngayon. Basta kasama kita. Darating din ang araw na lalaki ang sweldo ko sa trabaho. Makakaahon din tayo. Wala ka na ba talagang tiwala sa akin? Pagod na ako sa mga kadrabahong ito, Lester. Kaya pwede ba? Intindihin mo na lamang ako. Saan ba tayo dadalhin ng tiwalang yan? Hindi naman tayo mapapakain yan eh. Ang mabuti pa, tanggapin mo na lang ang desisyon ko. Dahil sa ayaw at sa gusto mo, tutuloy ako. Ikaw din naman na makikinabang eh. Dahil lahat ng gagawin kong sakripisyo, para yun sa magiging pamilya natin. Tuluyan ng gumuho ang mundo ni Lester. Dahil kahit anong pugamakaawa ang gawin niya, hindi na nga niya mababago pa ang desisyon ng kanyang asawa. Masakit para sa kanya lahat ng sinabi nito. Dahil pakiramdam niya, wala nga siyang kwentang asawa. Ginagawa naman niya ang lahat upang maibalik ang dati nilang buhay. Subalit nahihirapan talaga siya ngayon. Kaya't bagamat labag sa kanyang kalooban ang desisyon ni Ami ng mga ibang bansa, buong puso pa nga rin niya itong sinuportahan. Inisip na lamang niya na isang mabigat na pagsubok lamang ito sa kanilang mag-asawa. At darating ang araw na malalampasan nga rin nila ang lahat ng ito. Samantala, naging abala naman si Ami sa pag-aasikaso ng kanyang mga papeles. At makalipas ang ilang buwan, tuluyan na nga rin siya nakaalis patungo sa ibang bansa para doon magtrabaho. Naging maganda ang trabaho niya sa isang pabrika dahil kahit papaano, malaki nga talaga ang sinasahod niya doon. Masayang-masaya siya sapagkat mabilis nga siya nakaipon. Nadoble nga rin ang kanyang kasiyahan dahil sa kalagitnaan ng kanyang paghihirap sa pinapasokang trabaho. Isang Pinoy nga rin ang kanya nakilala doon. Sa pamamagitan ng Pinoy na si Rico, mabilis na nawawala ang lahat ng kanyang pagod. Naging sandigan nga nila ang isa't isa dahil marami nga silang parehong pinagdadaanan sa buhay. Nagsimula ang kanilang relasyon sa pagiging matalik na magkaibigan. Hanggang sa hindi nagtagal, tuloy na nga rin nahulog ang loob nila sa isa't isa. Anong balak mo kapag umuwi ka ng Pilipinas? Tanong ni Ami habang namamasyal silang dalawa. Sisimulan ko na magpatayo ng bagong bahay para sa magiging pamilya ko. Sapat na rin naman ang mga naipon ko, kaya may kakayahan na ako para suportahan ang magiging asawa ko. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon na maging katuwang mo sa buhay, sisiguraduhin ko, Ami, hindi mo mararanasan na maghihirap sa tabi ko. Napangiti na lamang si Ami sa kabaitang ipinapakita sa kanya ni Rico. Punong-puno ito ng magagandang plano sa buhay. Kaya't kahit alam niya na mali, mabilis nga niya itong nagustuhan. Gusto rin naman kitang makasama dahil walang araw na hindi mo ako sinuportahan at pinasaya. Kung hindi dahil sa'yo, baka matagal na akong kinain ng lungkot sa pagtatrabaho. Nakangiting sagot ni Ami. Masayang-masaya rin naman ako dahil nakilala kita. Mahal kita, Ami. Kaya kung may gusto kang bilhin o puntahan, sabihin mo lang yun sa akin at ibibigay ko sa'yo lahat. Mas lalong nahulog ang loob ni Ami
dahil sa mga matatamis na salitang yun. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, kanina pa pala nakikita siya ng kanyang asawa at nakita nga nito ang lahat ng panluloko na kanyang ginagawa. Gulat na gulat talaga si Ami noong makita niya ang umiiyak na mukha ng kanyang asawa habang papalapit ito sa direksyon nila ni Rico. Paano mo nagawa ito sa akin, Ami? Ano? Matagal mo na ba akong niloloko? Ang lalaking yan ba ang rason kung bakit naging madalang na ang pakikipag-usap mo sa akin? Minsan na nga lang tayo magkausap. Palagi ka pang galit. Kaya pala ramdam ko, parang wala ka na rin pakialam sa akin. Walang tigil sa pagbuhos ang mga luha ni Lester. Kaya't matapang nga niya itong hinarap. Bakit ka naman nandito, Lester? Tsaka isa pa, wala na rin namang rason para itago ko sa'yo ang katotohanan. O Lester, tama ang lahat ng sinabi mo. Matagal na kitang niloloko. Mag-aanim na buwan na nga rin eh. Hindi mo alam ang lahat ng hirap na pinagdadaanan ko dito. Kaya hindi mo rin ako masisi kung bakit naganap ako ng kalinga ng iba. Nakilala ko si Rico at masayang-masaya ako sa kanya ngayon. Mas lalong gumuho ang mundo ni Lester sa mga salitang narinig niya habang nakatingin siya sa lalaki na kahawak sa kamay ng kanyang asawa. Sobrang galit nga talaga ang kanyang nararamdaman. Subalit kahit na mabigat ang kanyang pakiramdam, hindi niya magawang masaktan ang lalaki. Labis ang panghihina ng kanyang nararamdaman. Lalo pa ngayon, nakitang-kita niya ang dalawa kung gaano nga sila kasaya kanina. Noon pa lang naman, di ba, Ami? Sinabi ko naman sa'yo, huwag ka nang umalis ng Pilipinas dahil ayokong mahirapan ka. Ang tagal kong nagtiis, Ami. Ang tagal ko ring umasa na babalikan mo ako. Dahil marami tayong plano sa magiging pamilya natin. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng yun? Masaya naman ang relasyon natin, di ba? Pero bakit nagawa mo pa rin na ipagpalit ako sa iba? Hindi ko maintindihan, Ami. Lester, huwag mo nang ibalik pa ang nakaraan. Hindi na mangyayari pa ang pamilyang sinasabi mo dahil hindi na kita mahal. Gusto ko nang mapawalang bisa ang kasal natin. Huwag mo na gawing komplikado ang sitwasyon natin dahil hindi na ako babalik sa'yo. Kung mahal mo talaga ako, hayaan mo na lang ako na maging masaya. Ami, parang awa mo na. Umuwi na tayo. Ang tagal ko nang nangungulila sa'yo. Miss na kita. Gustong gusto na kitang makasama. Walang katapusan pagmamakaawa ni Lester. Subalit, nanatiling matigas pa nga rin ang puso ni Ami. Ibang-iba na nga ito sa kung paano nga niya ito unang nakilala noon. Tama na, Lester. Ayoko nang marinig pa ang lahat ng mga kadramahan mo. Umalis ka na sa harapan ko. Hindi ka naman siguro bulag para hindi mo makita na masaya na ako sa ibang lalaki. Kahit ano pang gawin mo at kahit ano pang sabihin mo, hindi ikaw ang pipiliin ko. Masayang-masaya na ako ngayon, Rico. Dahil naiintindihan niya ako at naibibigay niya sa akin ang lahat ng mga pangangailangan ko. Lahat ng mga bagay na hindi mo sa akin kayang ibigay, sa kanya ko na nahanap. Pagtataboy pa nga ni Ami sa kanya. Sa puntong yun, ay wala na nga rin nagawa pa si Lester
kung hindi tanggapin na lamang ang mapait na katotohanan na hindi na nga muling maibabalik pa ang asawa niya sa kanyang piling. Napakasakit man sa kanyang kalooban, wala na nga rin siya ibang nagawa upang ipaglaban ang relasyon na mayroon sila. Mahal na mahal niya ito at wala siyang ibang inihiling kung hindi palagi itong makitang masaya kahit hindi pa nga siya ang kasama. Pag-uwi niya ng Pilipinas, kaagad na napansin ng kanyang kaibigang si Eric ang pagiging matamlay niya sa trabaho. Sa sobrang bigat na kanyang nararamdaman, kusa na nga rin niyang ikinuwento ang lahat ng mga nangyari sa kanya. Pambihira talaga yung asawa mo, pare, oh. Nagkakandakuba ka na sa pagtatrabaho mo dito para na makapag-ipon ng pamasahe papunta sa ibang bansa. Susurpresahin mo sana siya. Yun pala, ikaw ang masusurpresa. Tapos ngayon, niloko ka pa niya? Hindi ba nang ba siya naaawa sa'yo? Tanong ng kanyang kaibigan na mas lalo nakapagpabigat ng kanyang loob. Hindi ko naman kasi ginusto na mawala ng trabaho noon, pare. Pero siguro nga, nagkaroon ako ng pagkukulang sa kanya. Kaya naghanap siya ng iba. Pare, hindi yan totoo. Wala kang pagkukulang. Saksi ako sa lahat ng pagsikap mo sa pagtatrabaho. Sadyang may mga tao lang talaga na hindi marunong makontento sa buhay. Gaya niyang asawa mo. Napakswerte na nga niya sa'yo eh. Ikaw yung lalaking walang bisyo. Hindi marunong mababae. At higit sa lahat, hindi nagsinungaling sa asawa. Pero nagawa ka pa rin yung ipagpalit. Hayaan mo, pare. Sigurado ako, darating ng araw na malalaman niya ang mga pagkakamaling nagawa niya. Siya rin mismo ang magmamakaawa sa'yo. Itatak mo yun, pare. Mangyayari yan. Pagpapagaan ni Eric ng kanyang loob. Nakakalungkot lang kasi talaga, pare. Napakarami talaga naming plano. Halos ibigay ko ang buhay ko sa kanya para lang maging masaya ang pagsasama namin. May sapat na ipon na rin naman ako para makauwi siya ng Pilipinas. Pero yun nga lang, ayaw na talaga niyang sumama sa akin. Hindi ko na alam kung paano pa ulit ako magsisimula ngayong wala na siya sa tabi ko. Hindi ko na alam, pare. Naramdaman na lamang ni Lester ang palad ni Eric na marahang mahagod sa kanyang balikat habang sinusubukan siyang pakalmahin. Ganyan talaga ang realidad, pare. Pero naniniwala ako na pagsubok lamang yan sa'yo at kayang-kaya mo yang lampasan. Nakilala kita bilang masipag at porsigidong lalaki. Kaya alam ko, hindi mo susukuan ng mga problemang yan. Sa halip na panghinaan ka ng loob, gamitin mo yung motibasyon para mas lalo kang magtagumpay sa buhay. Kayang-kaya mo yun, pare. Nang dahil sa mga salitang binitiwan ng kanyang kaibigan, nagkaroon ng konting pag-asa sa puso si Lester. Kaya't bagamat napakahirap ng kanyang pinagdadaanan, mas pinili pa nga rin niyang bumangon at mas lalo magsumikap. Samantala, masayang-masaya naman sa napiling desisyon si Ami. Walang araw na hindi ipinaramdam sa kanya ni Rico kung gaano nga siya nito kamahal. Sa katunayan, palagi pa nga siya nitong binibilhan ng mga mamahaling alahas. Kaya hindi magkamayaw ang tuwang nararamdaman niya ngayon sa piling ni Rico. Bagay na bagay sa iyo ang suot mong kwintas, Ami. Mas lalo ka tuloy gumaganda sa paningin ko. Papuri ni Rico sa kanya na mas lalo nakapagpalawak ng ngiti sa kanyang labi. Ikaw talaga, Rico. Kaya mahal na mahal kita eh. Alam na alam mo rin kung paano talaga ako papasayahin. Tama talaga ang naging desisyon ko na ikaw ang pinili ko.
Napakabuti mo sa akin, Rico. Napakaswerte ko talaga at dumating ka sa buhay ko. Hindi magiging maganda ang buhay mo kung babalik ka sa dati mong asawa, Ami. Noong nahuli niya tayo, wala akong ibang naramdaman para sa kanya kung hindi matinding awa. Mukhang maghihirap na siya sa buhay. Hindi tulad ko na kayang-kaya kong ibigay sa iyo ang lahat ng mga gusto mo. Natatawang sambit ni Rico. Oo nga eh. Nasayang lang ang lahat ng panahon noong kasama ko siya. Kung noon pa sana kita nakilala, sigurado ako nakatira na tayo sa isang malaking mansyon kasama ang mga anak natin. Ewan ko ba talaga? Bakit ba ako sumama sa kanya? Huwag kang mag-alala, Ami. Dahil mangyayari rin naman yun. Magkakapamilya rin tayo at magkakaroon ng mas marangayang buhay. Alam ko naman, matagal mo na yung pangarap. Sambit ni Rico na mas talo nakapagpangiti sa kanya. Sa paningin ni Ami, isang napaka-perpektong relasyon ang mayroon sila ni Rico. Subalit isang araw, hindi niya inaasahan na dadating ang isang mabigat na problema na susubok sa kanilang relasyon. Madalas kasi siyang nakakaramdam ng kakaibang sakit sa kanyang tiyan. At noong magpa-check up na nga siya sa doktor, tuloy nang gumuho ang kanyang mundo sa kanyang natuklasan. Malubha na kasi ang kanyang karamdaman at kailangan na nga niyang sumailalim sa isang operasyon sa lalong madaling panahon. Ipinagtapat niya ang lahat ng iyon kay Rico sa pagbabaka sakali na maiintindihan siya nito. Pero magmula noon, naging malamig na nga ang pakikitungo nito sa kanya. Rico, hindi mo ba talaga ako masasamahan sa ospital? Ikaw lang ang tanging maaasahan ko. Kailangan kita doon para hindi ako panghinaan ng loob sa magiging operasyon ko. Pagmamakaawa niya dito. Ano ka ba naman, Ami, oh? Parang hindi kita nakakaintindi. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Marami akong trabaho. Kaya pwede ba? Huwag mo na akong kulitin pa. Bibisitahin naman kita eh. Hindi naman dapat na sa lahat ng oras nasa tabi mo lang ako. May sarili din akong buhay, Ami. Hindi naman pwede na sa'yo lang umikot ang mundo ko. Dahil may pamilya rin ako na sinusuportahan sa Pilipinas. Galit na sagot pa nito. Kaya't hindi na nga siya namilit pa. Mag-isang hinarap ni Ami ang problemang yun. Nang dahil sa kanyang pagpapagamot, naubos na nga rin ang lahat ng kanyang ipon. Buong akala niya, ang sakit na yun ang pinakamalaking dagok sa kanyang buhay. Subalit mas mahihigit pa pala doon. Dahil isang araw, tuloy na nga rin hindi nagparamdam sa kanya si Rico. Hinanap niya ito sa dati nitong trabaho. Pero hindi na nga niya itong muling nakita pa. Tuluyang gumuho ang mundo niya dahil hindi niya lubos sa kalain na ang lalaking pinili niya ay magagawa siyang iwan at talikuran sa bandang huli. Sa puntong yun, sobra-sobra na nga ang pagsisising nararamdaman ni Ami. Bumalik din sa kanyang isipan ang lahat ng magagandang bagay na nagawa ng kanyang dating asawa para sa kanya. Noong nagkaroon kasi siya ng sakit dati, hindi umalis sa kanyang tabi si Lester. Kahit wala itong maayos na tulog at pahinga, sinisigurado nito na hindi nga siya mag-isa sa ospital at hindi siya mahihirapan. Hindi rin ito nangihinayang na maglabas ng malaking pera para mapagamot lamang siya, kahit pamasaid ang lahat ng ipon nito. Mas lalong napaiyak si Ami dahil ngayon lamang niya naramdaman ang walang kapantay na pagmamahal sa kanya ni Lester na hindi kayang ibigay sa kanya ng ibang lalaki. Dahil nga sa kanyang karamdaman na hindi na nga niya kayang magtrabaho pa dito sa ibang bansa.
Wala na nga siyang nagawa kung hindi umuwi na lamang sa Pilipinas. Pero sa pag-uwi niya sa Pilipinas, hindi rin niya inaasahan na napakaraming pagbabago ang sasalubong sa kanya. At dahil nasaid na nga ang lahat ng kanyang mga ipon sa kanyang pagpapagamot, nagbaka sakali siya na manghingi ng tulong sa dalawa niyang kaibigan. Pero maging ang mga ito, malayo na nga rin ang loob sa kanya. Marami rin akong gastusin sa bahay, Ami, dahil nagpapaaral ako ng mga anak ko. Kaya ito na rin ang huling tulong ko sa'yo. Pasensya ka na, ha? Seryosong sambit ni Helen na parang napilitan na lamang na sumipot sa kanya. Nandito silang tatlo ngayon sa isang karinderya habang kumakain. Oo nga, Ami. Naawa lang talaga kami sa'yo. Dahil mukhang kanina ka pang gutom na gutom. Ano ba talaga kasi nangyari sa'yo? Akala ko ba napakayaman na ng bago mong asawa? Tanong naman ni Emma. Napatungo na lamang si Ami dahil sa matinding kahihiyan. Marami nangyari at masyado yung mahaba kung ikukwento ko. Pero maraming salamat sa inyo dahil tinulungan niyo pa rin ako. Pinakain niyo pa rin ako. Ikaw kasi talaga, Ami. Bakit ba naman kasi niloko mo pa si Lester noon? Sigurado, mas lalo kong manghihinayang kapag nakita mo ngayon kung gaano nakaganda ang buhay niya. Pagkukwento pa nga ni Emma na mas lalo nakapagpagulat kay Ami. Ha? Ano ba nangyari kay Lester? Nasaan na siya ngayon? Naku, hindi mo na siya basta-basta makakausap ngayon dahil masyado na rin siyang tutok sa trabaho niya. May-ari na siya ngayon ng isang malaking kumpanya. Marami na rin siyang empleyado na natulungan. Kaya nga marami talaga humahanga sa kanya eh. Napakagaling niya. Pagmamalaki pa nga ni Helen na mas lalong dumagdag sa pagsisising nararamdaman ngayon ni Ami. Matapos ang pag-uusap nila ng mga dating kaibigan, nasaksihan mismo ng dalawang mata niya kung gaano na nga kayaman ang kanyang dating asawa. Habang naglalakad kasi siya, aksidente niyang nakita ito na lumabas sa isang mamahaling kotse kasama ang mga bodyguards niya. Ibang-iba na nga ngayon ang itsura ng kanyang dating asawa at mukhang napakayaman na talaga. Mas nadagdagan ang panliliit ni Ami sa kanyang sarili. Gustuin man niya itong lapitan, hindi niya ito magawa dahil masyado na nga siyang nilalamon ng matinding kahihiyan dahil sa mga kasalanang ginawa niya dito. Walang-wala na nga siyang ibang malapitan dahil wala nga rin siya ibang kapatid at matagal na nga rin siyang walang mga magulang. Maging ang kanyang mga kamag-anak ay ayaw na nga rin siyang tulungan. Kaya't ngayon, tuloy nang bumaliktad ang takbo ng buhay ni Ami. Kung dati-rati, napakarami nga niyang mamahaling gamit at alahas. Ngayon naman, nanlilumos na lamang siya sa mga taong dumadaan at natutulog na nga lamang siya sa kalye. Bagamat napakahirap ng kanyang buhay, tinanggap na lamang niya ito dahil sa kanyang isip, ito na marahil ang karma niya sa mga panuloko na ginawa niya sa kanyang dating asawa. Noong mabalitaan naman ni Lester na nakauwi na nga ng Pilipinas ang kanyang dating asawa, masayang-masaya siya sapagkat napatunayan niya na wala na nga siyang nararamdaman na pagmamahal para dito. Dati ay halos sukuan na nga niya ang kanyang buhay. Samantala ngayon, punong-puno ng pag-asa ang kanyang puso. Dahil bukod sa nagbunga na nga ang lahat ng kanyang mga pinaghirapan, marami na nga rin siya natulungan ng mga tao. Maya-maya pa, isang umiiyak na empleyado ang lumapit sa kanya. Sir,
Maraming salamat po sa tulong nyo. Kanina ko lang po nalaman na ikaw po palang sumagot sa lahat ng gusto ni nanay sa ospital. Napakalaking pera po nun, sir. Kaya ipinapangako ko po, babayaran ko rin yun sa inyo. Dodoblehin ko rin po ang sipag ko sa trabaho para po makabawi sa'yo. Salamat po talaga, sir. Sambit ng binata. Kaya't marahan niyang hinaplos ang likod nito. Ano ka ba? Huwag mo nang isipin yun. Mabuti pa, mag-leave ka muna sa trabaho para mas maalagaan mo ng maayos ang nanay mo. Nakangiting sagot ni Lester. Talaga po, sir? Maraming salamat po ulit. Maraming salamat, sir. Dahil naiintindihan mo ang sitwasyon namin. Tuwang-tuwang sambit ng binata. Mabilis na nawawala ang pagod na nararamdaman ni Lester sa tuwing nakakatulong siya sa ibang tao. Ngayong barangya na ang kanyang buhay, itinatak niya sa kanyang sarili na hindi niya kakalimutan magbalik ng kabutihan para sa lahat ng biyaya na mayroon siya ngayon. Matapos ang maikling pag-uusap na yun, nagpatid na nga siya sa kanyang driver para kumain sa paborito niyang restaurant. Subalit na umakbaba nga siya ng kotse, isang pamilyar na babae ang nakakuha ng kanyang atensyon. Labis nga rin ang pagkagulat na kanyang naramdaman nang makita na nga niya ang babaeng pulubi na tulog sa kalye. Walang iba kung hindi ang kanyang dating asawa. Marahan niya itong ginising at noong maalimpungatan, kitang-kita nga rin niya ang matinding gulat mula sa mga mata nito. Ami? Ano nangyari sa'yo? Napaiyak na lamang si Ami dahil hindi nga siya makasagot sa tanong na yun. Hindi niya rin magawang tingnan sa mga mata si Lester sa sobrang kahiyan. Sa kabila ng mga kasalanan na nagawa nito, hindi niya inaasahan na ang lalaki ni Loco at tinalikuran niya noon ay siya lang tutulong sa mapait na kanyang sinapit ngayon. Sumama siya kay Lester papunta sa mansyon nito. Namangha na lamang siya sa karangyaan ng buhay nito ngayon. Naganda ito ng maraming pagkain, kaya't nahihiyaman. Hindi na nga rin niya napigilan pa ang kanyang kalamnan para kumain dahil ilang araw na nga rin siyang gutom na gutom. Samantala, habang kumakain si Ami, hindi naman mapigilan ni Lester na maawa sa kalagayan ng kanyang dating asawa. Napakarami nga rin kasi nitong sugat sa katawan at lubos na nga rin itong namayat dahil sa paninirahan nito sa kalye. Maya-maya pa, lumapit nga sa kanya ang kanyang kaibigang si Eric. Ano ka ba naman pare oh? Bakit mo pa tinutulungan ng babaeng yan? Nakalimutan mo na ba ang lahat ng mga panulokong ginawa niya sa'yo? Hindi makapaniwalang tanong nito. Kahit na napakalaki ng kasalanan ginawa niya sa akin, may pinagsamahan pa rin naman kami noon. Naging isa rin siya sa malaking parte ng buhay ko. Kaya para sa akin, wala naman sigurong masama kung tutulungan ko siya. Walang pag-aalinlangan na sagot nito. Naiintindihan ko naman ang kabaitan mo pare. Pero sana, huwag naman sobra-sobra. Ayoko lang din talagang makita na naaabuso ka. Saksi ako sa lahat ng hirap na pinagdaanan mo noon. Kaya't hindi ko rin gusto na bumalik ka na naman sa sitwasyong yun. Nag-aalalang dugtong pa nito. Huwag kang maglala, Eric. Napakarami ko na rin nalaman, natutunan sa lahat ng mga pinagdaanan ko. Kung ano man ang tumatakbo sa isipan mo ngayon, malabong mangyari ang lahat ng yun. Nakasisiguradong sambit ni Lester. Matapos kumain ni Ami,
Napangiti na lamang siya noong makita niyang papalapit sa kanya ang kanyang dating asawang si Lester. Mahigpit niya itong niyakap sa sobrang tuwa. Subalit, mabilis nga ring nawala ang ngiti sa kanyang labi noong makita niya na wala man ng kahit anong ekspresyon sa mukha ng kanyang dating asawa. Ah, pasensya ka na, Lester. Masayang masaya lang talaga ako na muli tayo nagkita. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo sa akin. Naluluhang sambit niya. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Nahihiyang tumango si Ami. Oo. Naubos ko rin naman ang lahat ng hinanda mong pagkain. Ilang araw na rin kasi talaga na walang laman ng tiyan ko. Ito na nga talaga siguro ang karma ko para sa lahat ng ginawa ko sa'yo noon. Kung hindi sana kita iniwan, hindi ko sana sasapitin ang lahat ng ito ngayon. Umiiyak na pagkukwento niya. Nasaan na ba ang lalaking pinalit mo sa akin? Bakit naman niya hinayaan na maghirap ka ng ganito? Nagsimula na namang pumatak ang mga luha ni Ami noong bumalik sa isipan niya lahat ng mga hirap na pinagdaanan niya sa ibang bansa. Noong nalaman kasi ni Rico na may sakit ako at nangangailangan ako ng malaking pera para sa operasyon ko, iniwan na niya ako. Hindi ko naman inakala na gano'n pala siyang klaseng lalaki. Maayos naman kami noong una eh. Lahat ng gusto ko, walang pag-aalinlangan ay binibigay niya. Walang oras na nakaramdam ako ng hirap sa piling niya. At naikumpara ko yun sa dati nating pagsasama. Masyado akong nabulag sa pansamantalang kaligayahan at karangyaan, Lester. Yun talaga ang pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay. Inaamin ko yun. Mas lalo nakaramdam ng awa si Lester noong marinig niya ang lahat ng pinagdaanan ng kanyang dating asawa. Wala namang perpektong buhay, kaya lahat tayo ay nakakagawa ng pagkakamali. Ang mahalaga, Ami, natuto ka na sa mga yun. Oo, Lester. Nagsilbing isang malaking aral yun para sa akin. Kaya gagawin ko ang lahat para makuha ang kapatawaran mo. Pasensya ka na talaga, Lester, sa lahat ng mga nagawa ko sa iyo. Pasensya ka na rin kung hanggang ngayon umaasa pa rin ako na magkakabalikan tayo, na maibabalik pa natin kung ano ang dating tayo. Nagbabaka sakali lang ako na tatanggapin mo ba ako para matupad na rin natin ang mga dati nating plano na magkaroon ng isang masayang pamilya. Mahigpit na hinawakan ni Ami ang kamay ni Lester. Pero kusa nga itong bumitaw sa kanya. Sa puntong yun, alam na nga rin niya kaagad ang magiging sagot ni Lester. Kung iniisip mo na tinulungan kita at dinala dito sa mansyon ko para makipagbalikan sa'yo, nagkakamali ka. Matagal na akong walang nararamdaman para sa'yo, Ami. Ang totoo rin yan, may ibang babae na rin ako napupusuan. At sa kanya ko gustong bumuo ng isang masayang pamilya. Pasensya ka na. Mas lalong naramdaman ni Ami ang pagsikip ng kanyang dibdib dahil sa sakit ng mga salitang binitiwan ni Lester. Hindi mo na rin kailangang humingi ng patawad sa akin dahil matagal ko na yung binigay, Ami. Masyadong masakit
lahat nangyari sa pagitan nating dalawa. Kaya't matagal ko na rin pinalaya ang sarili ko sa nakaraan. Sana, Ami, dumating ang araw na mahanap mo rin ang kapayapaan sa puso mo. Patuloy ang pag-agos ng mga luha ni Ami. Pero sa kabila ng lahat ng sakit na bumabalot sa kanyang puso, may bahid ng saya ang kanyang damdamin para sa lahat ng tagumpay ng kanyang dating asawa. Malaki ang kanyang pasasalamat dahil tinulungan nga siya nito na magkaroon ng isang maayos na tirahan. Isang bagay na labis kanyang pinahalagahan. Mula sa araw na yun, itinatak ni Ami sa kanyang isipan ang isang mahalagang aral. Huwag ipagpapalit ang tunay at pangmatagalang pag-ibig para lamang sa panandaliang karangyaan at kasiyahan, dahil wala nga itong mabuting patutunguhan. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Ami. Sa kwentong ito ay pinapaalam, mahalaga ang maging kontento sa kung ano ang mayroon tayo sa ngayon. Dahil lahat ng ating gusto ay maaari pa nga rin nating makuha kung magiging matyaga tayo. Pero kung magpapabulag lamang tayo sa maling paraan, ay sigurado na ang pagkakamaling ito ang maaari nga ring sumira sa tunay nating pangarap. Huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.